Hindi ka ba marunong mag-crypto pero gusto mong kumita dito sa mga NFT games? Ito guys yung application na i-introduce ko sa inyo. GCash ang gagamiting pangbayad. Or kung marunong ka namang mag-crypto pero natataasan ka dun sa mga gas fees, ito guys, zero gas fee sa mga transfers ng NFT dito. So ito guys yung napili nating NFT. Ito yung bibilin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng GCash para bilhin itong NFT na to tapos ita-transfer natin siya in-game. So yan na guys, 37.99 talaga yung naibawas dun sa GCash natin. At eto na guys, andito na yung NFT natin. Makikita nyo dyan, yan yung binili natin kanina na NFT. Trading ng items soon ng mga games na RMT. So yung mga ganyang games katulad na lang ng Black Desert Online. So nabili lang nila ng 7,404 nung December 16. Tapos nire-resell na nila ngayon ng 10,809. So bakit nga ba kumikita ako dun sa mga bagong NFT games? Let's go! Itong video na to guys para dun sa mga hindi masyadong marunong sa crypto pero gustong maglaro ng mga NFT game. Ito guys, hindi nyo na kailangan matuto ng crypto kapag gagamitin nyo itong wallet na to. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng mga NFT ng mga paborito nyong games. Tingnan nyo dito sa picture guys. Yan yung mga NFTs yung mga yan. So pwede na natin silang bilhin gamit ang GCash dahil dito sa application na to. Ipapakita ko lahat yan dito sa tutorial na to guys. So ang gagawin natin mamaya, i-demo ko sa inyo kung paano i-download yung Supaki, kung paano bumili ng mga NFTs katulad ng mga to gamit ang e-wallet or GCash. Tapos kung paano natin ita-transfer yung NFT doon sa in-game. So yun yung mga pag-uusapan natin. Tapos pag-uusapan din natin guys kung paano mag-buy and sell ng mga NFTs dito. So pwede kasi nating pagkakitaan yan. Kunyari kakalabas lang ng mga NFT or may nakita kayo sa mga abangers, yung mga nag-aabang ng mga nagbebenta ng mga murang NFT at kung gusto nilang i-resell ng mas mataas na presyo kapag tumaas yung presyo, pwede din dito guys. At yung maganda dito, GCash na yung gagamitin yung pagbili ng mga NFTs at pagbenta. So punta tayo dito sa application ng Supaki. Kung makikita nyo dito guys, naka-download na ako. Ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo dito sa Google Play Store. Tapos, isa-search natin ngayon itong Supaki. So kung makikita nyo dyan, pwede siyang i-download dito sa Google Play Store. Ang gamit ko emulator guys. So para din itong Android phone. Tapos kung na-download nyo na yung Supaki, pupunta lang kayo dito sa application ng Supaki and pupunta kayo dito sa Discover at makikita nyo dito yung mga iba't ibang NFT games katulad na lang nito, Hunters on Chain. Merong Fight Me dito, may Black Lords, yan, may Army of Tactics, may Society, Universe, meron din mga FPS dito katulad ng CSGO, itong Matrix Fire, tapos MOBA ito, Final Salvation, tsaka ito yung nagawan ko na din ng video, Arena of Fate. So kung nakita nyo dun sa video ko na Arena of Fate, ang kailangan para mag-earn, kung gusto nyong mas malaki yung na-earn nyo, ay bibili kayo ng avatar. So pwede na kayong bumili ng avatar dito sa Supaki na application. So hindi nyo na kailangan gumastos ng gas fee kapag nag-purchase kayo gamit ang OpenSea kasi malaki ang gas fee dun, umaabot ng 1,500 to 2,000 pesos. Kaya mas maganda kapag dito na lang kayo bumili kasi maliit lang yung gas fee niya. Subukan natin katulad na lang nitong AOF avatar na to. So pupunta tayo dun sa trade. Ayan, click lang natin tong trade dun sa application nyo. Tapos makikita nyo na dito yung mga available na for sale na avatars katulad ng mga to. So gagawin ko muna siyang portrait para parang cellphone. Yan, makikita nyo yung mga presyo. So may 12,000, 10,000, 11,000. Yan yung mga presyohan talaga ng mga avatars ngayon. So kahit i-check nyo pa dun sa OpenSea, tumaas na kasi yung presyo ng mga avatars ng Arena of Fate. Kasi dumami na yung mga players dun guys, tapos marami na ding mga managers na nag-iisko dun at ito nga yung ginagamit nila. Bibili na lang sila ng mga ganitong avatars tapos ipapagamit na nila dun sa mga players. At yung sinasabi ko naman na pag-buy and sell guys, tignan nyo to, 10,800 na yung presyo niya ngayon. Nabili lang nila ito ng, check natin yung history niya. Ayan, so nabili lang nila ng 7,404 nung December 16. Tapos nire-resell na nila ngayon ng 10,000
10,897. So isa yun sa potential na pwede nating pagkakitaan dito. Kapag magaling kayong mag-flip ng mga NFTs guys, pwede dito sa Supaki. Ang maganda dito, pwede nyong ibenta ng PHP through GCash. Tapos tignan pa natin yung ibang games. Yan, merong MetaToy Dragon Z, League of Kingdom, My Crypto Unicorn, Rogue Nation, Fight Me, puro magagandang NFT yung mga nandito. Yan, Parallel, Champion Tactic, Fableborn, Skyborn, yan, Pixels, sikat sa mga sikat na ngayon na NFT games. Pirate Nation, Matrix, Overworld, Rebel Bots, Aqua Farm, tsaka Hero Z. Ito, NFT game din to ng gumawa ng MetaToy Dragon. Tsaka ito, Pet Hooligan. Tignan natin yung mga presyon ngayon ng Pet Hooligan. 79,132.70 an hour ago. Kakalagay lang nila, kakalist lang nila yung NFT na yan. Sobrang mahal ng mga NFTs na yun. Lalo na dito guys, sa Pixels, yung mga land nila, mamahalin yung mga land ng sayan. Makikita nyo dyan. 135k. Kung i-compare nyo naman yung mga presyon dito siya sa OpenSea, halos pares lang. Ang maganda dito, wala na siyang gas fee. So, hindi na tayo magbabayad ng gas fee dito. Sobrang ganda. Napakagaling nung gumawa ng Supaki na to guys. I-check din natin kung ano yung team. Kung legit ba sila, mamaya i-check natin dun sa website nila. Pagkatapos kung i-demo kung paano bumili ng NFT dito, tapos kung paano natin dito transfer dun sa game. Pagkatapos nun, i-review na natin yung mga team ng Supaki. Para hindi tayo magka-trust issues dito sa project na to guys. Kasi alam ko legit yung team na gumawa nitong Supaki na to. So ito na guys, bibili na tayo ng NFT natin dito. Ang bibilin natin ay itong Hunter's Chain kasi ito yung mura at kayang-kaya kong bilhin para lang i-demo para sa inyo. Ayan, bibili tayo ng NFT dito. Maghanap tayo, kiklik lang natin yung trade natin, yung pinakamura. Hanapin natin yung magandang character dito pero hindi ko nakikita yung kung magkano. So i-rotate lang natin. Ayun, nakikita na yung mga presyo. 36 pesos, may 36.80. And tignan nyo to guys, yung mga itsura niya kasi dadalhin natin sa game mamaya. So i-rotate ko muna, pupunta tayo sa home, tapos i-open natin yung Hunters on Chain para makita nyo guys na iba yung character ko ngayon. Tapos mamaya pag transfer natin, papakita ko sa inyo guys na na-transfer natin galing Supaki at hindi tayo gumastos ng gas fee. Ayan na, loading na siya guys. Loading na. Authorize lang natin yan para ma-login yung account natin. Yun, meron na tayong wallet address doon na ginawa nila. So yung gumawa ng wallet address natin guys ay yung Hunters on Chain mismo na game. Sa mga magtatanong naman kung pwede ba tayong kumita gamit yung mga NFT na bibili natin dito, ang sagot guys ay yes, pwede tayong kumita. So yan, inaatake na niya. Yun, ang graphics pala ng Hunters Chain na to, parang Roblox. Okay, atake muna tayo dito. So yan, kung mapapansin nyo, mahina itong character na to kasi ito yung free na character, hindi siya NFT guys, itong character natin ngayon. So ang gagawin natin na next, so close muna natin yan, tapos pupunta tayo sa Supaki. Bibilihin natin ngayon guys yung character na gusto natin dito, yung may magandang stats. Check natin to, maganda. Rotate lang natin para lumaki at makita nyo ng gusto yung mga stats niya. Ayan, Axe Master, Blood Type 1, Damage 8, Speed 1.10, rarity niya is common. So ito guys yung napili nating NFT. Ito yung bibilin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng GCash para bilhin itong NFT na to, tapos ita-transfer natin siya in-game. So ang gagawin lang natin, i-click lang natin itong buy now. Tapos kapag andito na tayo sa screen na to, so isipin nyo na lang cellphone to guys kasi naka-emulator tayo. Kung makikita nyo dito, ganito yung itsura niya sa cellphone. I-rotate ko lang. So ganyan yung itsura niya sa cellphone, pero kailangan kong palakihin para makita nyo ng malinaw. Kaya naka-landscape sa akin. So i-click natin ngayon yung select payment method. Next na gagawin natin, pupunta tayo dito sa pay via wallets. Pero dito may 4 tayong option. Merong pay via bank transfer, pay via wallets, pay via QR code, and pay via Alphamart. So yung pinaka madali na option natin ay itong via wallets kasi andito yung option na GCash. So pagka-click natin yan guys, makikita nyo dito na may direct debit. So pwedeng RCBC sa direct debit or e-wallet, which is yung option na pinakamadali para sa atin kasi meron siyang GCash. So meron din ditong ShopeePay in the future. Gagamit siguro sila dyan ng Cbank ng ShopeePay or GrabPay tsaka PayMaya. Ngayon naman, since GCash yung may laman
na wallet natin, ito yung gagamitin natin. Click natin ngayon yung GCash, tapos yan, redirecting you to GCash. Next na gagawin natin, lalagay lang natin dito yung number natin. At pagkalagay ng number, kiklik natin yung next. Tapos, pupunta na tayo dito sa code. Lalagay ko lang yung code ko guys, nasa cellphone ko kasi. So, hanapin ko yung code ko dito sa cellphone ko. 716908. Tapos, i-click natin ngayon yung next and yung PIN natin. Pagkalagay ng PIN, next ulit, and yan na. Pwede na natin siyang bilhin ng 37.99 pesos lang. So, i-click na natin yung Pay PHP para mabibili na natin yung NFT. Tapos, click lang natin tong proceed. Sobrang bilis lang yan. Tapos, yung next na gagawin natin guys, pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo kung paano ngayon i-transfer itong NFT na to dun sa Hunters application. Ngayon naman, pupunta tayo dun sa GCash ko guys para ipakita ko sa inyo na kung ano yung amount na nandun, yun talaga yung naibawas dun sa GCash account natin. So yan na guys, 37.99 talaga yung naibawas dun sa GCash natin. So very safe ito kasi hindi nag-exceed dun sa amount na na-advertise yung binabayaran natin sa GCash. Ngayon naman, ang next na gagawin natin, hintayin natin yung NFT na pumunta dito sa account natin. Click natin yung My Account and i-click natin itong My Money. Tapos yan, makikita nyo dyan, 37.80. So meron siyang konting fee pala guys. 0.19 lang naman yung fee niya. Kaya naging 37.99 yung nabawas dun sa GCash natin kanina. So pupunta na tayo, titignan natin yung NFT kung andito na. Click lang natin itong inventory dito sa baba. And eto na guys, andito na yung character natin. So ngayon, paano natin isi-send itong character na to in-game? So ang gagawin natin, i-click lang natin siya or itatap natin siya pag cellphone yung gamit nyo and click natin tong send to game. Pagka-click natin ng send to game, makikita natin dito na kailangan ng profile ID tsaka game wallet para ma-transfer. Kaya maglalagin na tayo dun sa Hunters na NFT game, Hunters on Chain. Yun, i-click na natin yung Hunters on Chain para kunin natin yung wallet natin tsaka yung game ID natin. Ito yung wallet natin guys. Click lang natin tong authorize para pumunta na tayo dun sa game. And yan na, naglo-loading na siya. 100%. Ayan, loading ulit. Hunters on Chain. Maganda itong game na to guys. Yan. And ayan, na-paste na natin dito yung wallet address natin dun sa game. Next na gagawin natin guys, ituturo ko kung saan nyo makukuha itong profile ID. So open ulit natin yung Hunters on Chain na game. Tapos i-click ulit natin itong authorize. Tapos dito sa loading screen guys, makikita nyo dito yung ID nyo. So ang gagawin natin guys ay snip lang natin yan. O kaya pag gamit nyo yung cellphone nyo, screenshot nyo lang. Ayan, meron na dyan. So ilalagay natin yan dun sa Supaki. So yung player ID natin ay KRDRFQGH. KRDRFQGH. Next na gagawin natin, click lang natin yung confirm. And ayan na. It will take up to 60 seconds to complete this request. So i-close muna natin to guys. Para pagka-open natin mamaya yan, dito na yung NFT natin. Malalaman lang naman natin kung wala na dito yung NFT natin kapag wala na ito dito. So magdi-disappear na itong NFT natin dito sa inventory kapag wala na siya. Kapag na-transfer na siya. Tapos babalik na tayo dun sa game para laruin na natin yon. So ito na, naglo-loading na. Tignan natin kung andito na yung NFT natin na binili natin gamit ang GCash. So hindi na natin kailangang matuto ng mga crypto. So yan guys, nakalagay Ax Master Send Successful. Ibig sabihin nandun na yun sa game. Ibubuksan na natin yung game mamaya para check natin. And wala na rin siya dito guys. Na-send na talaga siya dun sa game. So bubuksan na natin ulit yung game. Check natin kung andito na yung NFT natin. Okay, authorize ulit. At eto na guys, andito na yung NFT natin. Makikita nyo dyan. Yan yung binili natin kanina na NFT. So sobrang ganda niya guys oh. Susubukan natin ngayon kung malakas itong nabili natin na NFT. Sayang nga lang hindi pala siya long range. Although range pa rin naman siya kasi tinatapon niya yung axe niya. Pero hindi siya kasing long range nung character natin kanina dun sa tutorial. Try natin kung malakas guys. Ayun, medyo malakas nga itong NFT na to guys kasi hindi na siya yung free na NFT. Yan, magpapa-level up lang tayo dito. Level 2 na tayo. Itong video na to nga pala guys ay hindi siya tutorial kung paano mag-earn dito sa Hunters on Chain.
So, yung ginagawa lang natin dito kung paano mag-transfer ng NFT dito sa Hunters on Chain. Ngayon, kung gusto nyo ng tutorial kung paano mag-earn dito sa Hunters on Chain, guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba para kapag madaming nag-request kung paano mag-earn dito sa Hunters on Chain, ay gagawan din natin ng video ito. Kasi nakikita nyo naman, ang ganda ng graphics niya, guys, nakakatuwa, para siyang Minecraft, parang Roblox yung itsura. Kaya for sure, maraming magkakagusto dito sa game na to. So, papalitan ko lang yung pangalan ko dito, guys, ng Dalarin. Tapos, okay natin yan. Close window, play. Yun, meron din silang energy, guys. Dito siguro nag-earn dito kapag nagko-consume na tayo ng energy. Kanina kasi, ano lang yun, tutorial lang yun, guys. Okay, mag-hunt na tayo. Yun, may mga players na din dito. May marami na ding mga players na nakasama. So, i-hunt lang natin tong mga to. Level 1 pa lang ako dito. Tignan natin kung paano natin papa-level 2 ito. Sobrang ganda talaga nitong Supaki, guys, lalo na dun sa mga beginners sa NFT games. Kasi hindi nyo na kailangan matuto na mag-crypto, gumamit ng MetaMask, at hindi nyo na kailangan ng mga managers, guys, kapag gusto nyong maglaro ng mga NFT games. So, yan lang, guys, kung paano mag-transfer ng NFT dito dun sa part 2 ng video natin. Kaya kailangan nyo mag-subscribe sa channel kasi ipapakita ko naman dun sa part 2. Gagawan ko to ng video ulit next week. Papakita ko kung paano ibalik itong NFT na nabili natin. Ibabalik natin siya ngayon dun sa Supaki. Kasi what if gusto nyo nang ibenta yung character nyo? So, parang iwas scam na din to. P2P kasi, guys, kapag nakikipag-trade tayo dun sa mga ibang players, may chance para ma-scam tayo dun. Pero dito, guys, kapag gumagamit tayo ng mga ganitong application, hindi na tayo may scam. Or hindi na natin kailangan makipag-meet up at makipagpalitan ng email address kapag nagbebenta tayo ng mga characters dito. In regards naman dun sa legitimacy ng project na to, guys, ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong malaman kapag nagre-research kayo about dun sa legitimacy ng isang project. And makikita nyo naman dito, meron silang mga payment partners, tsaka yung GCash pa lang, guys. Kapag hindi sila legit, kapag wala silang KYC, hindi nila mapapasok yung GCash kasi mahigpit na din yung security ng GCash kasi nga trusted ang GCash. So, kailangan talaga nilang i-research yung project bago nila i-allow yung project na yon na magamit yung platform nila. So, yan yung partners. Ito naman yung mga products nila. Meron daw silang peer-to-peer market, wallets, global payments, developer console, and seamless minting. Tapos yung maganda dito, guys, they are trying to connect with different developers ng mga NFT games para lang mapaganda itong project nila. Kasi paano sila makakakuha ng mga NFT or paano maaalaw itong project na to na mag-transfer ng mga NFTs dun sa application ng mga NFT game kung hindi sila connected, di ba? So, ibig sabihin, nakikipag-connect sila and nakausap ko mismo yung isa sa mga developer nitong project na to. At yun nga yung in-explain niya sa akin na nakikipag-usap sila sa mga iba't ibang games, platforms. So, hindi lang NFT game ang pwede dito, kundi pwede din trading ng items soon ng mga games na RMT. So, yung mga ganyang games, katulad na lang ng Black Desert Online at iba pang mga MMORPG na games na merong trading. So, yun yung balak nila in the future. Tapos, sa ngayon, tinatry din nilang kausapin yung Moonton kung pwedeng gawing tradable yung mga skins. So, yan yung mga gustong mangyari ng project na to, guys. Kaya napakaganda kasi in the future, kapag pwede na tayong mag-trade ng mga items dito, bababa na yung risk natin sa mga pakikipag-trade natin sa items, lalo na sa mga MMORPG na items. So, yun lang, guys. Kapag bago lang kayo dito sa channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Click niyo yung subscribe button, click niyo yung notification bell and set niyo yan sa all para every time na meron tayong bagong project or mga NFT game, mga crypto tokens na ilalabas, kayo yung mauuna na makakapanood ng mga to. Yun lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye.